Eto, mainit-init na balita. Pinakamahal na tanghalian na pananghalian sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang isdang nagkakahalaga ng 7 milyong piso ninakaw at ginawang ulam. So yan po yung ating scoop ngayong araw na to, ang ating istorya, no? At sa bandang dulo po ng ating video, ating aalamin kung bakit napakamahal nitong isdang ito, no? Bakit 7 milyong piso ang halaga ng isdang ito, no? So ating i-discuss, ating basahin ng info dito. Yan. Mula po sa Manila Bulletin po, ano, ito po yung isda, hindi po yan dalaga, hindi rin po yan lapu-lapu. Ang tawag po dyan sa isdang yan ay arapaima, from pexels.com po ito. Yan. So, malaki itong isdang ito. So, tingnan natin kung ano yung details. Ito po yung screenshot natin mula Manila Bulletin. A large arapaima fish valued at 7 million pesos was stolen in a resort and leisure park and butchered by 3 workers for lunch on Monday, June 6 in Barangay Bantigue here. Sa Pagbilao, Quezon po ito nangyari. At according to dito sa pinaka-headline ay itong arapaima fish na nagkakahalaga ng 7 milyong piso ay ninakaw di umano sa isang resort and leisure park ng 3 workers para pananghalian itong June 6. Yan, pumiyok na. June 6, Barangay Bantigue, Pagbilao, Quezon. At according to the police, 90 kilos po ang bigat po nitong isdang ito at nasa 6.7 feet long. So, at 25 years old, 90 kilos, napakabigat, no? Parang ilang kilo ba ang isang baboy? Yung average na baboy na kinakatay, hindi ko alam. Pero ito 90 kilos. Kasing bigat ng isang full-blown adult na, sabi natin na medyo malaman, no? Mataba, 90 kilos. Tapos 6.7 feet ang haba, parang isang basketball player na, sentro. Ganun po kahaba, katangkad yung isda pag pinatayo. And investigation said the suspects sneaked and fished out from the Costa Solano Resort fish pond and taken to a house within the resort. So, ito palang isdang ito daw ay nasa isang fish pond ng Costa Solano Resort and Leisure Park. So, isang fish pond, hinuli nila to doon at dinala sa isang bahay sa loob ng resort. No? So, a witness saw them and found out that the fish has been butchered by the suspects who plan to divide and consume it. The witness informed the resort foreman and the security guard. The suspects were apprehended and turned over to the police. The suspects faced appropriate charges. Yun. Arapaima is a large freshwater fish that can weigh 200 kilos and measure up to 10 feet in length. Yun. So, anong nangyari? So, may nakakita daw sa mga suspects sa 3 workers na to at na kung saan binutcher, kinatay, tapos ay they plan to divide and consume it. So, ibig sabihin, hindi pa yata naluluto, ano? So, yun, kinatay nila. So, balak nila paghati-hatian, napakaraming karne nito. So, sabihin natin 90 kilos. So, 3 sila, tigti 30 kilos sila, ano? Medyo may kabigatan yun. So, yung witness, malamang worker din to sa loob ng resort, sinumbong niya sa foreman, sinumbong niya sa security guard, hinuli at tinurn over sa police. So ngayon may mga charges na dito si Lakoya mo. Arapaima is a fresh large water fish that can weigh 200 kilos. So medyo baby pa to, no? 25 years old. 200 kilos daw ang pinakasagad nitong bigat. And up to 10 feet in length. So 6 feet pa lang, nasa 6 feet pa lang yung itong subject natin, no? So, ito naman, ito yung pinaka headline. Yan, from Tempo, ating, from Tempo, screenshot natin, 7 million arapaima stolen. Yan, grabe. Ito from from Wild Heart screenshot. Syempre AI lang to, yung video na yan. I mean yung yung picture na to. So yun. Ang tanong, bakit napakamahal lang isdang ito, ano? So ito po ay imported na isda at ito po ay sadyang mahal po talaga tong itong isdang ito.
Yan. So, ito po ang mga dahilan kung bakit ang Arapaima ay may kamahalan. Sabi dito, they are living dinosaurs. Arapaima is an ancient lineage of fish that has been around for over 23 million years. They haven't changed much since the Miocene epoch, meaning they swam around during prehistoric times. So, ibig sabihin, yung mga isda, itong isdang to ay halos kapahanahonan pa ng dinosaur, no? Nung unang panahon nabubuhay na siya at hanggang ngayon ay buhay pa din. So, hindi pa siya nagiging extinct. Number 2, they can drown if they don't breathe. Yan. Ito is special, feature po pala niya, So, unlike most fish that only use gills, the Arapaima has a modified primitive lungs that allows it to breathe oxygen from the air. In fact, they are obligate air breathers. Yun. So, ito lang parang trivia lang. So, ito daw ay kumukuha din ng hangin sa ibabaw ng tubig, no? Humihinga ng hangin sa ibabaw ng tubig. So, sila ay parang kailangan nilang pumunta sa ibabaw ng tubig every 10 to 20 minutes para kumuha ng hangin, huminga ng hangin, mag-inhale ang hangin. Tapos punta ulit sa ilalim, so ganon. And ang scales daw po nito ay parang isang makapal na armor para hindi mapapak ng mga piranha. Arapaimas live in the Amazon basin, which is heavily infested with piranhas. To survive, they developed high specialized mineralized scales with a hard outer layer and a flexible wavy inner layer. It acts like a natural Kevlar body armor. Piranha teeth literally bend or shatter when trying to bite them. Yun. So, ito po ang lokal na tirahan po ng Arapaima ay sa Amazon Basin. So, ito po yung napakalaking ilog dyan po sa may Amazon sa South America. So, dyan po talaga siya nagsimula, nanggaling itong mga Arapaima. So, dyan po talaga yung bahay ng mga ng mga piranha. Yung Amazon Basin, Amazon River. So, dahil dyan nakatirang Arapaima, ang maganda dito sa Arapaima, hindi siya pwedeng papakin ng piranha kasi mayroon siyang para daw Kevlar body armor, makakapal na kaliskis, kaya hindi siya pwedeng kagatin, papakin, kainin ng mga piranha kahit gaano pa kadami yan, mapuputol daw yung ngipin ng mga mabubungi ang mga piranha. So, massive size and lifespan. Dito, magugulat ka dito, ha. So, they are among the largest freshwater fish in the world, capable of reaching up to 10 feet 3 meters in length and weighing up to 440 pounds or 200 kilos. Grabe, sobrang bigat nun. And so yun, 10 feet and 200 kilos yung sagad niya. No, napakahaba. And as you saw in the news story, they have an incredible lifespan. They can easily live up to 25 years or more when protected. So kapag nasa mga kulungan lang, mga aquarium, yan, wala sa lugar na medyo maraming predator, pwede daw mabuhay pala to ng 25 years or more itong Arapaima. And last one, they can crush a human bone because they are pure muscle. An adult Arapaima is incredibly powerful. If they get cornered or spooked, they are known to leap out of the water. A headbutt from a leaping 200-pound Arapaima has enough force to break a fisherman's ribs, collapse a lung, or even knock someone unconscious off a boat. Yan. Kapag daw na-corner tong Arapaima, halimbawa, sakay ka sa bangka, tapos kinorner mo, gusto mong hulihin tong Arapaima sa isang sulok ng bank, river bank, something like that. So, ito daw ay, kapag daw ito na-corner, pwede daw itong lumukso, parang dolphin, at tumalon sa iyong bangka. At pag daw ikaw ay nabagsakan nito, pwede daw mabasag nito ang iyong ribs, papirat yung lungs mo, mag-collapse yung lungs mo, o kaya naman ma-unconscious ka, ma-knockout ka, no? So, ganun po kabigat at ka-powerful po itong Arapaima. So, yun nga, nangyari, ginawa siyang tanghalian ng mga workers dito sa resort sa may Pagbilao, Quezon, no? So may fish pond, may mga isda, open fish pond siya, so doon lang siya
langoy-langoy yung Arapaima. At ito nga daw po ay tourist attraction ng dito sa resort na to. Talagang binabalik-balikan siya kasi nga syempre pag sinabi na ay mayroong Arapaima doon sa doon sa resort na yon. So syempre isang attraction na yon. Pwede ka na pumunta doon para makakita ka ng ika nga ay living dinosaur, no? So anong nangyari? Andun lang siya sa may sa may sa may pond. So ito, nagugutom tong 3 ton na walang magawa sa buhay. Kinuha nila yung malaking isda at kinatay at pinaghati-hatian yung karne. So hindi mo maintindihan kung lasing ba tong mga to o ano ba to, mga ano kaya pumasok sa isip nila para hulihin yung attraction ng resort para karnehin, no? Siyempre, pag nawala 'yon, madaling malalaman ng admin na nawawala. Imposible man gumapang yun palabas ng resort. So, parang ewan ko ba hindi to nag-iisip tong mga to eh. Oo, pwedeng may anong tawag sa ganun? Under the influence siguro tong mga to, no? Lakas ng tama eh. So, yun. So, hindi ko alam kung anong ikakaso sa mga to, sa mga workers na to, no? Ika nga, sabi nga nila lakas ng tama. Hindi mo alam kung lasing o o bobs lang, lakas ng trip para lutuin. Para karnihin yung tourist attraction, ang isdang tourist attraction, no? Sa isang resort. So, anong kaso? Pwedeng ikaso sa ganito? Theft? Pwede rin theft kasi ninakaw nila yun no? So, medyo mababa lang tong And syempre, kamote yan, kamot ulo. Saan ka kukuha ng 7 million pesos na pambayad dyan sa may-ari ng Arapaima, no? Yun. So, ang pagkakamali din naman nitong resort, hinayaan lang nila na ang Arapaima ay nasa pond lang. Ang Arapaima kalimitan nilalagay ito sa isang magandang aquarium. Yun, no, nasa pond lang siya, so hindi siya protected. So, akala siguro ng mga to, ordinaryong isda lang tong nasa may pond. So, kaya siguro pumasok din sa isip nila na, simpleng isda lang to. Ganon. Wala silang kamalay-malay. Pero kung nasa isang magandang aquarium, malaking aquarium na naka-showcase sa gitna ng resort, siguro medyo sila, magdadalawang isip muna sila bago nila kunin yun doon, di ba? So, yun lang at sana na nag-enjoy kayo sa ating kwento ngayong araw and don't forget to like and subscribe and mag-comment kayo sa ating comment section kung ano masasabi nyo sa nangyaring ito. Okay lang ba? Sabi nga nung mga nag-comment parang lang daw sina Luffy na kumain, nagutom, inubos yung isang malaking isda, something like that. So don't forget to comment guys, like and subscribe. See you next time.